Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Noob9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang income generating property na may lot area na 625 square meters at may floor area na 802 square meters. Meron po itong dalawang bahay at swimming pool. Nasa loob po ito ng isang guarded subdivision na tahimik ang lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Ang subdivision po ay along Santa Rosa, Tagaytay Road. Kada bahay po ay meron pong 3 kwarto o 3 bedrooms each house at mga 3 to 4-year-old na po itong property. Ito po ay titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Nakabakod na po buong property, naka-landscape na rin po ang paligid nito. Modern design po itong bahay, kaya napaganda at napakaliwalas. Ito po yung open garage, yan po yung steel gate, at meron pong 1 meter setback dun sa dulo nitong bahay. Yan po yung entrada at dito naman po yung daan papunta sa covered car garage. At meron din pong garden sa gilid nito. Then sa dulo po nun ay may malaking gate na rin. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Ito po yung hallway or in between ng dalawang house. Yan po yung swimming pool. Pero check po natin itong first house. Dito po sa first house ay may balkonahe, naka-glass railing, then dito naman po yung glass walls sa part nitong living area. So ito po yung main door, ito po yung first bedroom, then ito pong wall ay may wall cladding, ito po yung living area at sa dulo po yung formal kitchen. So check po muna natin itong first bedroom. Malaki naman po ang espasyo, maliwalas. Meron pong glass walls and windows na may curtain, naka-ceiling cove design. May bed frame and mattress, split type aircon, bedside table, at lampshade. Dito naman po ay yung walk-in closet, wall-mounted table, then meron din pong sliding glass window with blinds. Okay, check na po natin itong toilet and bath. May water closet with bidet, hand wash basin, nano block faucet, vanity mirror, shower enclosure, from floor to ceiling po itong tile bathroom wall, hot shower set, overhead shower, at meron pong bathroom window with blinds. Well maintained naman po ito kaya wala po kayong ipapagawa dito. Yan po yung toilet and bath dito sa first bedroom. Tunghayan niyo po ulit itong first bedroom. Sa dulo po meron pong sliding glass door. Papunta naman yan sa balkonahe o terrace kung saan dyan po tayo galing kanina. So yun po yung pool. Then yun naman ang kabilang bahay. So ikutan po natin muna itong first house bago tayo lumipat. Ito po yung hallway. At dito naman yung kabilang kwarto kung saan malaki din ang espasyo nito. Naka-ceiling cove design. Meron din pong split type aircon. At tungkol naman po sa mga gamit, siguro pag-usapan na lang yun ni owner. May wardrobe. Then may wall-mounted table. At may sariling toilet and bath. Halos same setup po.
May bathroom sink, vanity mirror, water closet, hot and cold shower, at ito'y naka-tiled bathroom wall. May shower enclosure na rin po ito. At bathroom window. Tunghayin niyo po ulit bago tayo lumabas. Itong second bedroom. Labas po tayo. Then, dito naman po yung third bedroom. Itong third bedroom sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron po itong mga customized sliding glass window with curtain. Then, naka-ceiling cove design with pin lamps. May split type aircon. At may wardrobe. Sa pintura, maayos. Meron din po itong sariling toilet and bath. So, ganun din po. Halos parehas ang setup. Naka-wall mounted bathroom sink, vanity mirror, water closet, shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May overhead shower. Hot shower set. Labas na po tayo. Ito po yung third toilet and bath dito sa third bedroom. Mula po dito matatanaw nyo ang living area o salas. Glass walls and windows with curtain. Naka-ceiling cove design with ceiling fan. Open concept lang po, walang partitions kaya maaliwalas. Ayan po ulit yung living area o salas at ito yung dining area. Then sa dulo po ay naka-glass walls with curtain, high ceiling. Check po natin itong formal kitchen kung saan ito'y naka-modular kitchen cabinet and drawers. May range hood, gas range, at kitchen sink. Dito naman po yung powder room. Meron pong wall-mounted sink, vanity mirror, water closet, at may disenyo na rin ang wall nito. Yan po yung dining, yung living area, at dito po yung hallway papunta dito sa main door. Ito pong main door ay naka-customize wooden door. At ito yung balkonahe. Dito naman po yung hallway. Papunta naman yan sa entrada. At yan po yung main door ng second house. May stairs po dito, papunta naman sa swimming pool. So mula naman po dito, ito naman yung balkonahe ng pangalawang bahay. Kung saan, ang view naman ito ay itong swimming pool. Yan po yung perimeter fence. So, napakalinis po nitong property, well maintained. Kaya ito'y ready for operation para sa Airbnb. So same design, itong wooden door or customized wooden door. Ito po yung living area o salas. At sa likod po nito ay naka-glass walls na may curtain. Ito po ay high ceiling na rin na may LED lamps. Then, dito naman po sa kabila yung dining area. Ganun din po. Naka-ceiling cove design, glass walls and windows, from floor to ceiling na curtain, at dito naman yung formal kitchen. May pendant lamp, breakfast nook, then may storage ng kitchen utensils sa ilalim nito. At ito pong formal kitchen ay naka-modular kitchen cabinet. May range hood, tiled kitchen wall, kitchen sink, electric stove, kitchen drawer, at may spasyo para sa refrigerator. Ito naman po yung powder room. Ito pong powder room ay maayos naman ng toilet fixtures at halos same lang ang disenyo dun sa kabila. Ito naman po yung dining area. At ulitin ko po, tungkol naman po sa mga gamit, siguro pag-usapan na lang ninyo ni owner kung isasama po yan. Ito po yung hallway na papunta sa mga kwarto.
So for each house, meron pong 3 bedroom. Check po natin itong master bedroom. Ito po yung corner side nung second house. May customized glass window and wall, blackout curtain, then ceiling cove design, may pin lamps, may bed frame and mattress, bedside table, at may lampshade. At dito naman po ay may wall-mounted table. Then meron pong wardrobe. At dito naman po yung toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet. Dito naman po yung shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May overhead shower at hot shower set. Meron din pong bathroom window with blinds. Napaganda po ng disenyo, hindi kayo ganong magkukonsume ng kuryente. Gawa ng dun sa mga glass walls na nag-serve as natural sunlight. Labas na po tayo dito sa first bedroom ng pangalawang bahay. At check na natin itong second bedroom. Ito pong second bedroom sa spasyo sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-ceiling cove design. Then meron din pong customized glass walls and windows with curtain. Meron pong wardrobe. Then wall-mounted cabinet. At may sariling toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures nito. May shower enclosure. Then hot and cold shower. At naka-tiled bathroom wall. Halos same design. Kung mapapansin nyo po, mula dun sa kabilang kwarto hanggang dito. So ito naman po yung last bedroom o third bedroom na kung saan meron po itong mga customized glass walls and windows, naka-ceiling cove design, wall-mounted table, at wardrobe. Dito naman po yung toilet and bath. Naka-wooden door. Maayos naman ang toilet fixtures. Then, meron din pong shower enclosure. Naka-tile bathroom wall, meron pong overhead shower, hot shower set, bathroom window na nag-serve as natural sunlight. Labas na po tayo dito sa toilet and bath dito sa third bedroom ng second house. May bed frame and mattress, split type aircon, at wardrobe. Wala naman po dito paglabas nyo, meron pong glass walls. At ito na po yung living area o salas, yung kitchen, at sa dulo po yung dining area. Ito po yung main door. Matatanaw nyo naman yung kabilang bahay. Ito po yung entrada. At ito po yung hagdan papunta dito sa swimming pool. Ang kagandahan po sa mga ganitong property ay hindi natutulog ang pera nyo. Ito'y income generating. Especially pag pinasok nyo sa Airbnb. Hindi na po kayo magse-set up o kung ano man ng sakit sa ulo sa construction. Ang kulang na lang po dito ay inyong supervision. Gawa ng all set na po. At tungkol naman po sa figures, kung magkano kita nito, siguro pag-usapan nyo na lang ni owner. Pero pag peak season o bare month, hindi po nababakante ito. Then, meron pong garden set dito with umbrella. Ito naman po yung shower room at banyo. Naka-frosted glass door. Then may stainless handle. Ito po yung tinutukoy ko na shower room. May overhead shower at hot shower set. Dito naman sa kabila yung banyo. May water closet with bidet. Naka-tile bathroom wall. Meron din po mga disenyo sa gilid nito. Ito po yung naka-frosted glass door. Ito naman po yung dirty kitchen.
May kitchen countertop, stainless sink with faucet, kitchen cabinet, covered na rin po ito ng polycarbonate roofing. Dito naman po yung setback, yan po yung concrete fence na may Chinese bamboo. Then meron pong maliit na gate. Ito naman po yung likod ng first house. Lahat pong kwarto ay meron pong mga split type aircon. Kada bahay po or each house has a steel gate or garage. Yun nga lang, dito sa first house, ito'y open garage na kakasya ang dalawang SUV. Yan po, tunghayan nyo po itong harapan ng bahay. At kung saan, dyan po tayo galing kanina. Dito po tayo pumasok. At dito po yung tinutukoy ko na entrada. Yan po yung hallway na diretso yan sa swimming pool. Meron pong garden dito at yan po yung perimeter fence at ito naman po yung glass wall sa part ng dining area o kitchen. May ilang steps na hagdan po dito na papunta naman dito sa covered garage o sa basement. Napakalaki pa po ng espasyo dito. Pwede maging function hall kung may occasion. Yan po yung garden. May mga ornamental plants sa palibot nito. At yan po yung second gate o gate para naman dito sa second house. Tunghayan nyo po itong side view itong second house. Napakaganda po ng disenyo. Ito'y modern design. So, dito po sa basement ay meron pong room o kwarto. Sa ngayon, ito'y tirahan ng caretaker. Kompleto na rin po dyan. Pero, syempre, para sa privacy naman nila, hindi ko muna kinuhanan ng video. Pero meron pong bar sa gilid nito. Then, meron din pong kompleto rin po kaya ng banyo at kwarto. So, yan po yung covered garage o pwedeng function hall. At yan pong sa kanto ay yung third bedroom. Then, yung master's bedroom doon naman sa kabilang kanto. Okay, habang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 1 km at ang travel time is 1 minute. At mula naman po sa Picnic Grove, ang distance is 3.2 km at ang travel time is 6 minutes. At mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 3 km at ang travel time is 5 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng malls, hotels and restaurants, church, schools at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa airport, ang distance is 53.9 kilometers at ang travel time is 1 hour and 10 minutes. Ang estimated elevation po above sea level ay 1,500 feet. Ito'y nasa mataas na lugar, kaya flood-free area. Okay, sa presyo na po tayo. Ito po'y binabaan na ni owner from 48 million. Nag-markdown price na po si owner sa 38 million pesos net. Ibig kong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin
Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilong sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.